panunod may maipagapin ka apo. At ako mo, O Diyos, iti pagpaliwan, iti puso may panggapin ka. Kata ito'y lang asasom apo, ti makaitag ka na kami, apo, iti panakaawat. Tapno, iti biyag mi, O Diyos, kat sumurot ko maging ka apo. So, bendisyon ng mga ulag ito nga dali kita, apo magsapa. Iti nagan ito nga, pumi, pakasim lang ito eh. Amen. Amen. At tagaw tayo. Take your seat, please. So, yung pag nagsapat ti amin, kada tayo. Okay, so hanggang madagal na tayo, karalag ni Juan, niya ang ultimate. Data, mga yung talikod? Sigurado mga yung talikod? Okay, so, iti preaching, masapur nga nalawag na Juan niya, nalawag na maikasama kanya tayo, tapos tikastagat dati pagdiswana dito sa ni Apo iti kararwatan na tagsapa. Okay, kadagiyay barbaro na tagsapa. Adadalon tayo iti the whole book the Bible. Adada tayo iti book iti 1 Samuel. Kat narugyan tayo iti 1 Samuel 4 weeks ago. Kat adada tatan iti chapter number 4. So nga ito per chapter tigas natin ng mga adult. Tapos nung tigas natin iti unos ti biyak tayo kanta makaano tayo nga round nga maano ti ng Bible, amen? So kasi tigas natin. So haan unay nga in-depth study na ito sistema ti parang study tayo kada whole chapter. Iti in-depth nga study kanta verse by verse ng matay tayo natin may maano iti ng Bible. So chapterize tigas tayo. Kanta umay tayo ito ti chimpo nga per verse kung amon no anya kas tayo dyan. But right now, dito man book study, chapter by chapter. Okay, so, iti title tayo, itatang sapa, namang capture, iti, dito the whole chapter, the fulfillment of the Word of God and its effects. The fulfillment of the Word of God and its effects. And so, how was it fulfilled? So, dijay, the fulfillment of the Word of God and its effects. Dijay, iti title dito namang capture, iti the whole chapter, iti book, iti 1 Samuel chapter number 4. Anyan iti fulfillment nga, ibang tayo mo rito eh. Ijay kami chapter 2, chapter 1, kan chapter 3, kat, dahito'y padi, iti dahito'y na ira, kat di ilay. Iso na iti pinaka first actually nga priest iti temple during that time. Kat unang ti Bible 8 years ngayon 40 years na kuma ngayon tumayan na ti Israel so nga ti padi di isunod ng ti ruler ngam iti problema he is not a good father kaanay nga ulidan nga ama dahito nga mailay because bilang isuna iti mo ko ng head iti spiritual life ti Israel, saan na ngayon kakapsat na disiplihan di anak na? Hana nga na isuruhan, kumbaga di anak na. Kat tinapasama, hindi nag-mature na ito anak na, haandan na agbibiyag tinalintid para kinaapo. They became, nagbalin na nga immoral nga lalaki na ito da. Kat haanda nga mapalin nga maikari, nga mang sublat ijay mo ko nga ministry ni Ilay kas spiritual leader ti Interong Israel. Kat gapo iti wisdom ni Apo, nakita ni Apo dos ti Jayan, hindi dagito yung anak na lalaki na teenager na pa'y. Iso nga yung tingastana, yung remedyo na, kat nagkaroon, ti may isang dayuhan nga sinmangpot ti Israel. Kung inasawa na, dahil iti Hudyo mamay sa tapos tingastana, tiag balin kami ni spiritual leader ti Israel masapag mo Hudyo ti dara na. You know, ngam iti wisdom ti Diyos kas ano may no ti Hudyo nga puro kat agbalin na nga ang godly. Iso nga ada ti right niya Apo Diyos nga mang-ala kadagitihan nga Hudyo. Iso nga may isang babae nga Hudyo isurong ni Apo isunag ti Israel kat inasawa na ti Hudyo iso nga qualified isunan nga mangi anak iti makukulangay nga servant na. Kati shortcut tayo dyan, dahil yung anak na natin babae, iso ni Samuel, iso nga title na, dahil
Bible nga book isunaytan ni Samuel din anak na. Kat tinapasamak man dita dahil mama na katupos sa makaanak. Kat yung mga panahon awan ti anak mo, awan sir-servin kasi gamit yung mga panahon na di pasin pa ni tao tinubong. Itatano, anak mo natakot, nasa hiti-hiti na hika niya. May anak na ito. Karan no, ilugan mo dito, kung asisinaklot ta. Yung driver ko na, okay ganito, anak kayo amin na may agplitin. Alright, so, lumidog pa panahon, nung dudot anak mo, nasa hiti-hiti na hika. Basta po nga 20, 30, 50 kasi niya eh. Basta, gamot ay muro tao, nagbaligtadan. So, unan pa yung ulit yung nana, kunan na, pang-aasip mo Diyos ko, upusak, na anak ko, upusana ka makaanak. Nung kamot na, patsyag garon si kaapo kon patsyag na saso, makibartura king ka, kunan na, ikandak din isang anak, at i-over king ka, yung templo ka, sorry, parang king ka. Pag ako mga sta, nagminaw, pagpasunod yung nanang. Kat, idin anak na, isulita, Savior, ganit na ganan. Kat, idin napusot iso na, dito tinakadalan tayo nga, iti panagpusot, dito yung Pilipinas, kan Amerika, 2 years, nung dito yung bago ka, 2 taon. So, mahabang kayang baby anak kayo, pasusuan nyo yung gana 3 years, tapos nalaing isunan to. Amen? Amen ba? Una, tano, di gatas di ba, kati ipasusutoy, ipasublat mo di baka niya anak mo, mas nakakas din. Iso nga sila na, nagbalik ng irresponsible nga inata, agasap di baka ti magpaspasuso di anak mo, am I right? Kinargaan na lang ti niya buna. Anya buna man yun. Susunti ko. Actually, baka ni Jay. Ang susunti baka. And so, in Pana, yung temple, inapusot 3 years in Pana, yung temple isunan. Kat nagsabi kini Apo. Kat hindi mo dumakal ni Samuel, 12 taon na idin, nagrugi ni Apo, nag-work iti biyag na. Kat hindi ko inayapan ni Apo ni ngay Senyor, ini 12 taon na. Rabi, ini jay mga alas 10 alas 11 ta rabi. Ini naturog ni Senyor ng astangkot, arat busis niya ako na, Senyor ko na na. Tin Magdalene Senyor, napan dyan ni Ilay, kat ko na nga, Master, you are calling me. Kat ko na ni Ilay, haang ko ngay naiban si ka. Papangkaman na gitda. Nung nagitda mo na ni Senyor mo rin, kat ko na naman, Samuel, korn man niya Apo. Tin Magdal man ni Eli, napan mo kini Tin Magdal ni Samuel, napan kini Eli man ko na, are you calling me, my Lord? No, I have not called you. You go to bed. Napan mo jibig man lang. Hindi ko makitalo. Eli nga. Samuel, kunan mo ni Apo. Tin maray mo dyan Eli. Hindi ko nakitot ni Eli, kunan na, baka ni Apo gusto mga eyak kanya na. Kasto jarami ng anak, kunan na. No, nakita ka, kung adat ti Moses, tumakdal ka ko ng Lord, agti mo ka lang, tara ito'y adipan mo, agdagdagdag, kasi dito yung bakana. Iso ka di mag-iupak nga word na ko na, Samuel, kunan ni Samuel, speak Lord, for thy servant heareth, kunan na. Kunti jayin, bagan ni Apo, kanya na, kunan na, Samuel, kunan na. Dahil di ko maanak ni Eli, sumablat nga agbal nga pati. Nung hanggang nga sinurot ni Amada nga gatli, nagbalid na nga in lubuman that they even laid with the women that comes to the temple and would worship God. So, una na, patayok amin di anak na. Kagga po, di awan ni respeto na kanyang na Diyos na. Amin di anak na, saan na pa'y nga dumanon ti 50. Una na. Nagka-30s na kat matay na. Kinagad ni Senyor, 12 years old lang isunay dyan. Idinalpas na i-declare nga ni Apo di nga promise. Naturog ha ng mga kiniilay. Di ba, naging taluwatin maray ay ni Ilay. Idinangod na di ka natin maray nga apanin padamag kabuti but-buton na. Hindi agsapa kastangot nangod ni Ilay nga linukatan ni Senyor di gate in the temple. Kastigan ng temple. O na tayo, Sunday tayo lang simbaan, ng Old Testament, everyday nga pa rin temple, hindi. Iso nga lukatan, ti trabaho ng Ilay sa ubing pa iso na, tagalukat ng tigay. Kat hindi nangag ni Ilay nga, lukatan ni Samuel, kirwangan, kat inayabana, kabulag karon ni Ilay. Kat kunan na, pang-asiman, tas ang mga
ilimlimot kanya kung niya timbagan ni Apo kanya na. At according to chapter 3 nga inarato nila Sunday, ang amin nga banag katimbaga na amin. Kuna na matay dali anak mo nga duwa iti may isang nga daw. At nagiging anak di apong at kuna na sanda ka nung lumakay. Di flower at age na 30, 30, 35, matay na. At kuna nga kastapi man ni Ilay, Diyos data, kuna na. Awan ti mabalin tayo. Iso nga ti minsahe tayo di isang ligat, na tayo ka nung apprentice kat, masapul nga responsible tayo nga parents. I-ay tayo di Diyos, anak tayo. Tada tayo gaan silang italkan ni Apo Diyos iti anak tayo na mag-isuro kanya da nga sumuro ti Diyos. Okay, kat di jay, kat idin, bagan nga kastaan ni Kwan ni Savior kini ilay di ay, kuna na, awan ti mabalinan tayo ta Diyos deta. Okay, so, di jay tinagkatan tayo di chapter number 3. Dahil ito yung chapter number 4, isumutan dahil ito yung fulfillment na. So, dahil ito yung chapter 3 and chapter 4, hantay may nga maibaga, no 10 years, or 20 years, or 50 years, tinapasamak. Basta ti matansyak lang nito, yung kaspari kan teenager di anak na, at nangasawa dan, and then, Kwan, mga siguro 10 years lang siguro ti kas nga kababaan na kwa tayo, nga kalkilo tayo, nga bagan ni Apo, di palakatay ti anak na, masapol nga matungpal. So ngayon nga, dahil ko natin nga, the fulfillment of the word of God in its effects, iti impact na rin kakabsat kat, ang amin nga isawang ti Diyos, kakabsat kat matungpal nga matungpal. Amen? Amen for that. Iso nga dapat naging unbeliever nga, umay ti pangukuman, at iinom na, ang kakatawa na. At dakano ti ukom, hindi nagkakatawa na. Ti ang mundo, at kakatawa din, mga ni Apo, paisunti niya, kakabsat. Amen? Amen for that? At paisunti niya, no adat ti tayo, ti pangukum, at dali niya. No kunan ti Diyos, kadang impyerno, nga parang ti nga sumor, ti Kristo, at dagat alat impyerno. Hanggang alat ti Diyos. Tati, ti kapigsaan ngayon, bagan ti Diyos, kanya tayo kung ijay, Hebrews 9:27, no, amoy di jay. Anya, bagan ti Diyos, kanya tayo, agpaiso nga talaga mga mangyayari kaya tayo. Ijay, Hebrews 9:27, anya ko ti Bible. And as it is appointed unto man, who wants to die, but after this the judgment. Kung manipon, iti grade 6 tayo, yung ganarang ta. Amo tayo, nga kanayon tayo, nga attend the funeral service. Amen? Amen for that? Kung amo tayo pa'y, karakaroon na kayo mapa'y, talalayin kayo sumangot sa sarming. Hindi 16 kayo, nabinbinat pa'y, ti putputisyo. Tatamay, nabinat pa'y. Awanan, nagkukulit-rulitan, ayat kayo ng sambingay. Ang paiso nga iti, ipapatay kat umay. Apay nga ta, tabubak, bakit kayo? Kung lumak na kay kami ng lalaki. Dahil tati kinapukot. Ada di Bible eh, Hebrews 9:27 jay. Iso ngayon nga, dahil tayo kuna na, the fulfillment of God's word, kat ada ni Kristo, ni Kristo mo talaga, kuna na, impukaw na Jerusalem, malagay itang tao nga naglalaing, kung babaknang, kuna na kanya nga, iti sasaw ti Diyos kat awan ti agsubli kini ama nga hanga matungpal. Matungpal amin every letter of the word kuna na. Agpaiso deta because iti Old Testament ang tayo subaybayan dahil iti bagan ti Diyos nga natungpal. Okay, so kuna na matay ti anak mo ti sa aldaw kat sang nga lumakay ti apapom at the flower of their age ikabanbanwaga na matay dan. Kuna na so iso ito ti karga na chapter 4, the fulfillment of God's word. No pa dati problema, ada pa iti effect na di karita tao. Iso ngayon nga ti disobedience gamit may isang tao kat hanla nga iso ng apiktaran. Apiktaran na isang malubungan. Para karo pamilya na. You know, it will affect everything. Iso nga, iti sasaw ti Diyos kat mangyari. So, dahil tamang tikitan tayo dito First Samuel chapter 4. Kasi ano nga tanga nangyari listaw ni Apo kini Samuel. Okay, let's go. So number 1 and only one. May isa lang ti sumbat tayo dyan. Kasi si question tayo, how was it happen? Dito question tayo. Kasi ano nga dyan, baga ni Apo Diyos kat natungpal. Iti answer tayo dyan kat, God brought war to Israel. Iso nga tatat, at ito'y kasto niya, iti Israel kat very peaceful nga nation na ita, very peaceful.
manong bako natin nga nasurok na 100 to 200 years, nga awan ti gubgubat ti Israel. Kat apag among ko ng kiti ni Apo Diyos, jay duwang anak mo, bigla nga matay. Iso nga ti panpanunod ng dir jay, baka bigla ng ma-heart attack. Wino may stroke. Hindi wino baka bigla ng hanga lang nangyari pa di iti isang lumuman nga ti duwang kabsat, bigla nga ma-heart attack ti duwa. Normally, may isa lang, kanya na. Iso nga ti religion ni Apo Diyos nga mang-fulfill iti sa sauna, nag-iyog ni Apo Diyos iti mo ko ng giyera di Israel. Tapno matay lang nagitinuwa. Obserbaran tayo kanilita. Okay, so God brought war to Israel. So, because ito yung narrative, we know history, may isang story, basaan tayo, tapno tinastangay kat maikutuan tayo yung story nga na ito, yung ayan ti basis, iti makukunan nga puntos tayo. So, sige man, aglugi tayo yung basaan. Kuna na, and the word of Samuel came to all Israel. Okay, so, ni Eli, iti makukunan nga priest, with spiritual leader ti Israel, nung na-reject isunan, isunga di anak na na-reject na, tatan ni Samuel iti, rising agbalin ni spiritual leader ti Israel. Kanta ito iti umuna nga verse nga naikargaan na ti authority na. Doon nyo, kuna na. And the word of God, or in the word of Samuel, came to all Israel. Anya nga iti na di ngay, na-establish ni Samuel na agbalin ni spiritual leader because amin nga word na katdunggan ti terong nasyon. At the age of 12 or 13. You know, so ngay nga nugayang 12 kan, lakay kan. Sino ti 12 dito eh? Nung 12 pagayang kat babae ka, bakit kan? Amen? At dapat ka susunod yung 12, awanan. Bakit kan lakaya? So bakit kan lakaya? Kasi iti custom, iti Hudyo, at least 30 ka sa kaagdibo. Kahit nakasaw ni Jai, sakbalik ka, agbalik ang congressman, wino mayor, at least ka nga 30 ka. Dahil iti congress tayo natagat, ubing na, kung naging ubing, matitinuman ito ubing ang congress tayo. Handa ang kurap, nagilan na kayo, agpapabayad, niya. Nung naging ubing ka, handami mo ng papabayad, mabutandang, naging veteranong nabayagan, ti amuda, kailangan na nga mabayaran nun. So nga, mapasoksukan na mo ito nun. Million na kwarta. But we have already less than 30 years old na congressmen ito yung Pilipinas. Iti customary, iti Hudyo, 30 ka at least, sa kaagban nga agdibo ka, nga may isang opisyal iti Nasyon Israel. But in the Old Testament times, 13 years old was already enough for God to give him authority to speak His word to His people. At the age of 13, His word is already powerful to reach every citizenry in that kingdom of Israel. So 12 is una ini, 12, 13 is una. So diit is una, kahit nasawan, he is already the high priest at that moment. So God must carry out His words, or He must fulfill His promises or His prophecy against the family ni Eli nga nang disregard kanya na. Okay, so ituloy tayo. Now Israel went out against the Philistines to battle. So, ladies and gentlemen, adangay nagitimaw ko ng Philistines inyong mga panahon. Kat ijay Gaza, kaslangan na dito na ikindiri aday Gaza nga magugumat ni Israel. Philistines sa awang na iti. Dito yung tribo nga nagapuan ni Giant Goliath. Nung malagi yung story ni David and Goliath, dito yung tribe team nagapuan na. Kat hanta yung amo, no, nagiti Philistines, isunod ito Russians, hanta yung amo. Hanta yung amo, nagiti Philistines, isunod ito yung German, no? We cannot tell about that. But during the time of Samuel, at the Philistines, they were so powerful nation. Ngayon nga, they tributize the nation of Israel during that time. They conquered Israel during that time. Kanda ito ng conquered Israel, mayat-mat ikan na Israel ti independence niya, na ag independent isulat ti nasyon na they could do their administration themselves. Hanggang sa the Roman Empire na idikinangkod at Israel kat they were under the umbrella of the Empire of Rome. Idi mga panahon, they are not so much as to grab a nation to become their tributaries holding their throat, so to speak. Hanggang kasday iti hanggang kasday man nga kakwada niya
ka get out to commando. They do not act like that. So liberal naman kamakuna yung mga panahon. Ngam kunan ti Bible ni apan naman gubatan ti Israel kat they were under their power. Ngam ni jay according to title tayo, God brought war to Israel to fulfill His words. Kuna tayo so yan tinangyari nga yung verse 2. And the Philistines put themselves in array against Israel. So let's get down to that verse 2. And when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines in the slew of the army in the field, about 4,000 men. DJT verse 2. Let's take a look on the first point ng tikitan. Bumaba ka. Number 1, under the timo ko na God brought war to Israel. Iti number 1 ng tikitan ka, their first defeat. So, dahil ito the first defeat namin. Under the Jaikwada, because inabak the Philistines suda, basit na pa eh. But when they were established as a nation and they already are standing on the ground, they have already what we call sovereignty. They have numbers already. They are already a nation. Dahil 21st na defeat na. So let's take a look on that. So, ano tinapasama? Hindi nakigubat na natayanda iti 4,000 soldiers. Ituloy tayo. And when the people were coming to the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the Lord smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may serve us out of the hand of our enemies. So the people sent in Shiloh that they might bring forth thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. And when the ark of the covenant of God came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the Lord was come into the camp. Okay, so God brought war to Israel. Kastuti, kas namin ikas na ni Apo na nang fulfill the word na. Hindi nakilaban da natayan dati 2,000 soldado. Kat dijay anak ni Eli nga ni Hophni ken ni Phinehas handa pa nga nakigubat na ijay nga time. So tikay na sa dijay word ni Apo dus nga kat adan iti warning kada Phinehas kini Hophni nga ubag pa isun sa bagan ni Samuel nga dito yung ading ubing matay nga agibdan. And so do you what I learned a principle in this chapter that is happening to us. So I will just give you an example. Dati ikuan nga iti friend ko nga may isang preacher. But when I was a teenager, mga 16 sa taon ko, 18 kasi dahil. Dito yung preacher, very young po dito eh. Bumarbarito pa eh. Ang rugi lang agkamkamuro iti. He was young. You know? So, itutut iso na yung church, and then itutut wherever I go. And all of a sudden, when I was already 2019, inaibanak niya ako ang na preacher guy, he was just young at the age of maybe 15 years old. Pag hindi mo 24 ako, nadakit yung charity, sumunod kanya, itong tutupid yung isuna. Baro isunan, 18 isuna, 18 yun. Hindi ko nagbal nga preacher, dahil yung kwan, dakdak pa yung siya akong lalaki, nagwapo, ni Anthony nga Diblo. Isuna lang ti Diblo man isalatan. Alright, so, naisa yung isuna, yung sa big guy, was so handsome. And, hindi ko nagbal nga pastor. Nag-Coyay Trinidad, nag-mission dita, nag-mission Tirisan after that. And then, one day, malam ni Jay, medyo may ag-ululak. And then, nasigmat, agag-agaw si sigmat kan rabi during the malam. So, inuuray na ka no, kat camp ni Jay. Kat camp ni churches, kat hangka yung mga kway. But during that afternoon, inuuray, so na apay nga mo uray. So nagtugaw kami, istorya kami yung kastan. Ay, nagitutak because apay nga
Apang kita kanya, kaslangan ako, kaslangan natay. Iti nang kita kanya. So dinublik mo na inasal, matakman, kinitakman, kaslangan natay nga talaga. After 1 hour, ada lagi jay sinublag nga religious nga kuha nga barumbado di lalaki nga. Bigla nga nagkaroon tigulo nga hindi ko sinaksak na isuna. After that 1 hour kat na tayo. Kung makikito tayo dito, hindi after nga na ipunbot, muna na nga inunuray na ka. Muna na. Pag siya kat ay turturudak ti members ti church nga iawin ko isul, takang po so ita-try ko yung van, hindi ko kat mapanak ijay, and then hindi pa lang mapanak ijay pa lang kat inuray ka talaga dyan, tisano ti van nga itututo ko kanya iluwag kat ikakastanod dyan. Ikakastanod dyan. He was joking, but diyagaan ko nagpagpakada kanya ko, being his best friend. He was already nagpagpakada kanya na matay gaya man, mamahan nga amo dyan. Ay no amok mo agad inluwa ko niya sa ako at apang ko in lumang nito kinto no amok nga matay gaya, di ba? But he was really telling me that I'm going home. Hindi ko nadamon dyan uncle naman, hindi igwin man yun. Dahil igwin na rin ba, nakuha man yun na ministry pa panuntun na. Hanggang makapris, agad katawa ng isaw lang timan nung kuna na ang tayo start ijay. Ma-start na talaga ministry, so yung na-start nga kuha ni Pastor Elmer nga ating kumatang din na, ni igwin mo din ako din. Hindi ko man matawon, kami mo na nagkikita. Mga 2 years, hindi ko nahatagtawag. O sino na ito ay si Edwin na yun, o na. Ang tama nagkape, so napaka-emergency pakdal, alam di special na pagkapian ni Jay. Nagkape kayo mo, ti-hapdi Jay mo nun. Haanak ga nga amo mo nun nga, mapumid ka iso na after that, matay mo nun. You know, iso nga kahit kung may ibaga dito Dito yung principle nga na tayo. No gaya matay ti may isang tao, agpakada pa awan nga ti matay nga bigla ka matay. Madlawi ba diya? Di ba, amami nga natay nga na parantiw kasi di magmagada. Kasi mo lang na ito Hindi nagkaroon ti kumat kat natayan na ti 2,000. Kahit nangasawan, imiminsahin ang kinihupnay, kinipinihas nga matay dan. See? Dapat kita di kado ka ng istorya nga nyamot kita, natay nga nagtagos. Idilas juga dikat kuna na nga numatayan ako, kastuti kas payo kanya, kas ano mamatay di ka, 39 na lang. Mas bigla ka nung apan ibang bagati dyan. Isuwa nga ni Apo Diyos ka, umay ka tanga pabigli-biglaman. Uwan, sabi ko matawatin nagpakada ni Apo kanya tataan. Ang kayo nga buti na, meron. Tilang principle ibang bagati tayo. Kas dyan nga kanang customary ni Apo Diyos. So, dapat no siya ni Pinehas, kini Hopnay, agruwid ako man di temple nga karada po. Mag-repent, di basbason na. Nga kunan ako mga Lord, amumit di basbason mi kat pakawaran na kami. Ikan na kami tilas na chance, Apo. Saan na kami ang pagpapayin kasi ko ba? Mga boy, di binasak na ito nga the whole chapter. Awan pa'y kakabsat di nagrepentan na. Di ba? Awan pa'y di nagrepentan na. Iso nga yung dito ko nga maawatan nga, apay nga takarat sakit tayo, di ba? No 1 to 30 ka, 1 to 40, 1 to 49, mayat ka pa Luwag 50 kan, ni bigla mo nga sumakit isikat mo. Amen? Bigla mo nga mga katiadong pork and beans, beans, ni ma-arthritis ka mo Amen? Pag-amen kayo kayo nga ako, kayo manundaw DJ. Friends, DJ gaan ko't warning ti Diyos. Warning nga kagang ni Apo Diyos nga usto mo tanali ta katatrabaho ta apang kamutunan agsimba ko niya Apo. Si usto mo tanan aday ta nga katatrabaho tibiyag mo nga kaarapa Apo nga bumaknang ka rugyang mo tanan ang apan nga sumurot ni Apo Diyos. Because dahil na klase iti sistema ti Diyos, at dito'y, natay ti 2,000 na bigla. Awan man ang ti effect na, kadahop na ikinipinias. Iso nga ti tao ka, ano ti arthritis na, kas kadakuan, Dok,
Turo nga ka na ti panunutan na haan, ni Apo Diyos ti panunutan mo, umay dagitan nga banbanag. Amen? Dahil ito'y pa ti karigatan nga sakit. Ikastam di bulsang kot awang kargana. O, DJ ti delikado. Kasi no, amo yung ba nga di ti kadelikado nga sakit? Hindi ako. Siyempre yata no, mas parikan, arthritis ka. Ikasta mo di ba ako, arati 20 million. Nalagan lang dito, apang ka lang ospital. Am I right? Amen? Nung nasakit ti ulong, uray, midi ko na kamay magatang, ay awanan. Isungat ti kararigatan, sige ti, nabutbutong ti bulsa. Joke lang diya. Kasi awan di listahan nyo eh. Nung di ti karigatan, nasakit nyo talaga. You know, no, umay na ganyan, bibiyag tayo. Saan tayo kumangay nga, kung kumpormino, sunod pa papasulan tayo. Dahil kita actually panagkatkatok ni Apo Tipos tayo di dahil nga, it's time for you to seek the Lord. Because dito nga prinsipyo, makita tayo kat na ikan ni Pinias, iti dangerous. Di apay nga na nagpanunod, kat di mat prophecy, kat isulot na ibaga kanya na. Di delikado. Di so nga, kakabsat, at apaya, di pang amin nga warning ti Diyos. Ginad kan bagyo. Na tayo nakaranas din 1991, di ba? Ang mutoy di nga, di kalsada kat makuha may, ang crack kat umasok. Hanggang nakita din. Ija ayan ko di nga time kat, apag dadamamamigat, bumabalito kami ng niya, daday gilingan. Apag kita kat nairis di jay bantay. Kat di jay ayan ti pag gilingan ay nagbalitok, naawan, nagapuran. Kat adadamamak ka jay. But I was just, how old I was young during that time. Kada ilalakay ka, tanda nga matarami din da, siyak pati ng ornong kanya dan. Yung man yun, I'm just a teenager. Umay kay piti nga amin. O, dali ilalakay, umay na amin. Pag nga siyak tinagbal nga boss, I was the youngest during that time. Lalakay dan. Ito, tingnan, tika rin nga magnata. Guro na kita, tingnan matay. O, sumursur. Yung butak nila, lalakay during that time. Hindi pagtanaw ko ni kalsada, minmayat ti riknak because nagiging babakat na lalakay di nagrugi ka man nagiging doon tim maray na kalsada iso edi narso di jay bantay di balitok lang ti nabati jay iso nga ni mama kat kalkali na ta dati 30 grams na kanong nabati jay sayang yung 30 grams ta bantakta di 30 grams ta hanggang na ta na pinibibirungan. Nami di mapana, jigat salamat ko nakmamata amoy tingas tayo, tababakat kayo matlalakay kayo, may 20, ay tipatat, tinmay nyo ko na. But during that time, after Sunday, napuno amin na simbahan. Ura di simbahan, ti kulto, napuno mo yung ba di? Simbahan amin tayo tao during that time. Kantijay, ti mo ko lang pangkalahatan ng warning ti Diyos. Sa bali di individual nga sakit, sa bali di individual nga butbut ti bulsa, amen? Sa bali mo ti pangkalahatan ng giginas, so nga, ti Diyos kat arabin na natin, amin na kabaulan na, tapos mawarningan ti tao nga, gusto mo tunan ati, panagsinselfisyo, umay kayo ang pamati kanya. Amen? Dijay kakaputibing sa ano ito. So, not ti problema kanya da, saan da nga, inmula nga ti matada, dinatayan da to 2,000. Iso nga ti application tayo dito eh, saan nga talaga amin gaya matawag at mamati kanya apo. At dati ora, sakit, maawalan ti kwarta, ang ginginan, tatangkel at ulo na. Nung sapay kumatangkel mo may saka nagigita, amen? Because dito yung, dati ito si Balang Tagan-Adal, so, ituloy tayo, so bumaba tayo mo rin. Let's go down. Ita, B. So, Jay, gumatin may kaganda, first na defeat niya, second, their first encounter of people who fear God. Tikuran din Tagalog dito, sampal sa mukha. Sakbay tayo mabaawagan ni Jay, basaan tayo ko. Their first encounter of people who fear God. 5, iga na pababa. Di kalaban na, mas dapat ito na kiniapo Diyos, may isubra nga taon di Diyos. Di Jay, ti puntos na rita. Ang tayo kanikinan, ti ebidensya. 5 na pababa, muna na. And when the ark of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. The ark of the covenant, kung nagamin, kalala ti pulpit na ito niya, the ark of the covenant, adangay ti palitok, maduwa dito yung nagsabat ni angels, ti awag na kat cherubims. Kat di middle na rito, dito ti bumaba ni Apo ang pagyanan na. Kat ada ti ark of the covenant, adamot na di 10 commandments ito, ada di
Di sa ko ni Juan, ni Aaron, nga nagsabong. Ano di mana, isut karga ng Diyos, bumaba ni Apo Diyos. So, kulang na kasta, hindi naapak na. Awan kami di Diyos kanya tayo. Isang mapantay man, alaan, di ako, di ko bali, di nakalumangan na iyay tayo dito ta, mangabak na di kumat. Tapos dito nga sada, inaladag pa, so, anda di Jerusalem. Kat hindi nagpukaw na kasta ko ng ti Bible, kat nagginod ngay. Ijay nga, so makita tayo ti Diyos, kat iso na ti mga aramid amin ti ginginod, bagyo, kasta nga mga waring tao. So nagginginod nga kasta, kat nangag di kalaban da. Dahil ito nga ginginod niya, ijay pukaw nga kasta, adayon niya dito yung gani Manila, kat di kinaadong ti Israel, hindi ang pukaw da, dumanon ka na Manila kasi dati. Nugayang 10 million tagpukaw, dumanon ka ni Manila. Kasi di ka ti Moses tao. So, hindi ko na ako amo no, amen! Kung na siguro, magigitan na niya. The only government is here! Kung na amen! The 10 million people shouted to Paul, dumanon di China pa siguro, tinumanon na. Kung nangag, nagiging kalaban na. Kung kunan na kasta. Anya may, dahil apay na yung nangag, ti pukaw na. Nang tayo kanikitaan nito yung bagada. Verse 7. And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp of Israel. So, anya diya butang di diya maada butang na ti Diyos. Kuna na, and the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, woe unto us, for there hath not been such a thing heretofore. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Makita yung mga DJ anak niya Apo, handang mamahanda nga respeto ti Diyos. Dagi kalaban da, isulat ti mamati pa kini Apo, apay nga tanga mamata na kini Apo. Kasi nang nangugda DJ news nga, dahil ti Diyos ti Israel kat, ginadwa na di river, kat in my dagi DJ soldiers iti Egyptian, in kali ni Apo isulat di ti river na DJ. Kat world power ti Israel iti, when we were in grade 6, we have a subject of history. Malalagi po di Egypt. Ta history mo may isang kay ko subject. Malalagi po di nga Egypt was the most powerful nation or during that time. But in kali ni Apo Suda, di Jordan River, di Red Sea. Kung agpaisugan ni Jay, di Bible. So dagito yung Egyptians, nangag na di Jay. Nangag na pa di 10 plagues di Egypt. So may nga, iti nga talaga panamati ti Diyos. Awan ti mamati ti Diyos na awan ti sasaon na nga ganda. Amen? Dahil ito nga talaga ganti paraan nga ititawan at mamati ti Diyos na kas ano piman nga mamati ti Diyos na awan ganda. Kantang nangagda di istorya iti Diyos nga nag-template si Israel tapos kat kinamat na gini soldado ti Egyptian ti Israel at kinalga niya apoy sulat ti apoy nga harang tapno makapagna di Israel iti entero may nga Red Sea. Hindi kwan, inikat niya apoy siya harang apoy. Kung dagito pala ng Egyptian, handa pa nga patyan nga ada ti Diyos kanya data. Apoy nga nakita na nga, Diyos nga nang harang kanya, handa na putungan. Kunan na pa nga, mapantayo, patayin tayo suda, at nakita na gano'n nga, Jared sila, tinibay ni Apo kung tagbalin nga namaga. Di ba no, at nakadikat, uy, delikado rin ta. Agasa mo, Diyos na nga, ginudwa na pa Jared sila, pinapaglanay suda. Kasi ko matitaw gam mo, titaw ka ako, tatangkan nga talaga ti puso na. Tikan ka na, nagati na tangkan, nakuliwot. Ilocano mo ba ito nakuliwot? Di ba? Ilocano mo nagdiay. Hamba? Ti Ilocano nga mo nakulbot. Mas naununag ka niya. Nung nakuliwot ka na, mas lang nung nakulbot ka, mas lang natangtang ka, di nung nakuliwot niya. Nakulbot, di puso na. Inpan na pa niya soldado mo nagnaja rin siya niya kay inalimon ti ganun di jay kon. Di nakalabas na kat nagtakdon ni Moses nga kasta siya man. Kat kuna inbaot na di jay ni anyat out to jay. Sarukon na idanon. Nagsubli ka kapsa idanon. Nagbalin na amin nga espada. Ang maawatan ni wali espada. Di ba di espada kung naimpis nga fish? Di tao. Di dalong kung nagsabag ng asta. So nagbalin namin ng espada.
As jay natay na amni jay kat nanggod pi ti Philistines pinati dati Dios gapu jay suma at paiso jay no ti tao tamag simsimba han pulos nga mamati ti Dios tawan linggo na. Isu makita mo dahil ti first nga naka-encounter ti Israel iti anak pamati dati Dios mabutang dati Dios. Ngum dahil iti nag-inkastada nga nagpamati ti Dios at dito din pagkala ngayon. Verse 9 dahil yung iti effect na ipamati dati Dios ko na na. Be strong and quit you like men. Nang nanggiwa niya nga sao, you quit you like men. Quit you like men, kung na nakastan. Dahil ito yung King James Version, kat na isulat na ito in the 16th century. Kat iti quit nga English na ta, di ba, quit kat give up, kung na tayo. No, iti quit ti friends sa Bali. No, quit ko na ti friends in the 16th century, kat do your duty, iti quit. Hanggang kalatata nga, retire or abandon. Nga iti quit ti friends, kakabsat, nga iso tinaalaan na iti quit nga sa iti King James Version, ti meaning na do your duty. Iso nga nagigay na Philistines kung nabda nga, quit you like men because they have a God. Ti kahit nga sa ujay, you do your duty. You defend your land. Stand on your ground as day. Sa handa kayo nga, abakon na ito Israel nga ada Diyos da. Iso nga di effective pa nagbutong na kiniya ako Diyos. Pinmigsa kini spirit da. Okay, so kastoya, kasi atinug na tayo. Anya nga tinapasama ang nangyari. Bumaba ka. Sige pa eh. Sige pa eh. Come on. Okay. Awan na. Istorya ang before kapanteta. So, anya tinapasama kanya nga, hindi ko na quit you like men, kahit nasa do your duty. Nag-grace na tigubak. So, hindi, siguro ti army na ka 10,000 din eh. Kat nataya na di 2,000. Hindi nangugda nga di Diyos at ada di Israelan, inaladaan nga soldier na, siguro 1 million ti soldier ti Philistines. Iti Israel mo 1 million mo ti soldier na. Nung gamot karon ta dagitoy Philistines kat mamatpati na pa ti Diyos ti Israel yung ti Israel mismo. In honor ni Apo dito. Hindi nga nagkaroon ti gubat na kapsat. 30,000 tinatay ka rin Israel. Kat kunan di jay newscaster na taga-balita hindi talaga ti newscaster na yung mapanon eh. Hindi tinmaray kiniilay taniilay ngugot na bulag ni ilay niya. Anya nga tinapasama. Kunan nga kasta di jay newscaster na natay di anak yung anuwa. Kani imagine na kas ano na nga natay gandang jay duwa nga priest win gayam pati trabaho ti priest isudang iti tagabagkat di Ark ni Covenant. As parigan ito niya, ito yung Ark ni Covenant. Ano ti lalaki nita, as nangay nga, upat nga lalaki ti magbagkat di Ark ni Covenant. Sa bali pa di magbantay di Ark ni Covenant nga sa nga pulo siguro di sa nga pulo isango. Ikapot karon ta isuda kat anak ni Ilay isulat ti nang bagkat di Ark ni Covenant. Kat isuda ijay samda nga panpanawan di jay ti ministry dahanda nga panpanawan di Ark ni Covenant. Kat noobay ti kalaban nga mga ala di Ark ni Covenant, they will fight. And they will fight to death to protect the Ark ni Covenant. Iso nga inmunod ti understanding ko nga iso gaya man naabak na ti 2,000 tapos mapilitan na nga mga ala ijay Ark of the Covenant. Because the Ark of the Covenant iti mga awit kat ni Humnay kinipenehas. Iso nga di word ni Apo nga, pa-fulfill nga talaga. I-religion, ti Diyos nga talaga, sa sasaw na ma-fulfill. Hindi naabak di gubat. Umaydan yan siya ang covenant. Siyempre, di pindaran magdahot na yung Bineas. Naalada, iso nga napay da. Hindi napay da dagito nga duwa. Iso mo ito di naalaan ti Ark of the Covenant. Okay, so let's run down that one. Okay, so dito number 3. The first domino effect of disregard to God. Dito yung mauni na. Okay, so natayan, dahop na yung Phineas Giant. The giant in the fulfill na, di mo ko na nga promise ni Apo. Nung word ni Apo Diyos, kung adagayang may ti extra effect na, kadagitang tao, beside the ngayon, mag-disregard, kasla ko man ni Hope na yung Phineas. Iti closest nga ada kanya ni tatangda. Ano nangyari ni kinitatangda? Basahan tayo ko di 18 nga bababa. Kunan ti Bible. And it came to pass when
Yo, dahil tipiman. 17, ilugin at 17. Gumatong ka pa yung 17. Neta, sa atin mo pa. In the message, 16 man lang mo na. Gumatong ka 16. Tamagi ito yung istorya na. Dahil 16 mo na. Dahil ito yung newscaster tayo, di bago ko na ngayon messenger. And the man said unto Eli, I am he that came out of the army. I fled today out of the army. And he said, what is there done, my son? Tabulag gawin ni Eli niya. Anya tinapasamak, tahako na makita, kuna na. Kuna na, verse 17. And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people. And thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead. And the ark of God is taken. Di jay tinapasamak. Because sakbay kami nga maalam the ark of the covenant, masama pa'y patayin da ni Hophni kini Phinehas. So, dahil ito tinapasamak at 18, dahil ito yung domino effect. And it came to pass when he made the mention of the ark that he fell off his seat. Natindag yung lakay, dito na. Backward, kasi lang itinasyak siguro natay yung anak mo, kung nakarelax ng isunod because ibabagan ni Samuel kanyang di Namili ko na nga, pati dyan, di ko bilang, kanti dyan, pinaka-heart iti ministry na Naala, nasdaw, kasta, nag-swing dito na, natumbay dito na, kada ito di bagan ti historian tayo. That he fell off the seat backward by the side of the gate, and his neck break. Natukol kayo tayo na. Why? And he died. For he was an old man. How old was he? 98 years old. And heavy. Daktol nga tao siguro dito, apay nga datayo, kung 19 ka, tumutong kanya. Dito nga, di makulakol ni 19 taon na. So he must be a big man. Heavy. And he had judged Israel 40 years. So the first effect, iti disregard yung anak na ti Diyos na tayo ni tatanda. Okay, so dito number 1. So, the death of Eli ito number 1. Yung effect na, domino effect. Ako yung domino effect. Yung domino, kasi lang yung square di jay nga, patak terem di jay. Kano na tumba di jay may sama, tumba na amin nga di jay last, dito kasi domino. Yung domino effect na tayo yung tatanda. Number 2, the death of Phinehas' wife. Di jay ni di babae nga asawa ti anak ni Eli, dahil ito tinapasamak mo kanya in verse 19. And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, masikog isuna. Near to be delivered. Mga 8 months old siguro ito masikog nga mother. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and her father-in-law break his neck because nabigla natumba, and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. Hindi masikong nga mother, piman, nangut na nga natay ni katugangan na, naala niya, natay ni asawa na, natay ni bayaw na. Bigla mo itong nasinmakit niya, magbagi na nag-anak nga awan pa iti oras na. Kung dahil iti napasama kasi marunong. Kat kunanda, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. And about the time of her death, natay gayam ni mother nga nag-anak. Anya tinapasama kaya. The women that stood by her, naging nurse na siguro, tayo di mga panahon ko, hanggang sophisticated iti panaganak Ilutan na ka lang. Kasi so awan ti gusto nga doctoral procedural quality ti birth. Awan ti kasi nga talent na ini. Basta inir-ir na tiyan na bigla nga rin niya. Anak, kuna na, fear not, for thou was a son. Lalaki pa yung anak na. Nung dati mo na babae, no apay man amunan sa kamatay. Because sakbay kamatay, pinanaganan na dyan anak na. Kinali ko na story. But she answered not. Kunan na kanya na. Ay, salamat rin numar niya anak mo. Hanggang agdanagan, talalaki na ito anak mo. Nung awanti, di mo kanya na. Natay gaya mo. Una na, but why? Because neither did she regard it.
Tati babae kat, no, anak kat, lalaki kat, ay salamat, kung ano na pala, di ba, uri na banog eh. No, bidi, lalaki ti anak mo, awan tinagpusaw, natay gaya man. Nung sakbay nga matay gaya ito yung ina, G-word 21, and she named the child Ikabud. Panagalan yung ito, anak ko ti Ikabud. Anya nga ti Ikabud, saying that glory is departed from Israel because the ark of God was taken. And because of her father-in-law and her husband. And she said, the glory of God is departed from Israel, for the ark of God is taken. Di siya pinag-anak na. Hindi naawan ti ark of the covenant kanson, inala di Diyos nan, natay pa inilakay na, natay di katuwangan na. Timinig ti Ikabudkat, pinmanaw ti Diyos ti Israel. Iso nga di domino effect yung kapsat iti transgression di anak na, natay itatang na, natay po di asawa na, pinanagalan na pa di anak na ti Ikabud, na kahit nasa ti Ikabud kat, pinmanaw ti Diyos iti Israel. Kung awanan tinakaskas ang na pamilya, kan nasyon no, di nasyon nga panawan ti Diyos. Iso nga may mayat na titignan, ti pamilya, at Diyos ijay, amen? Kaya nga, di Tagalog, masaya ang buhay kung ang pamilya sa gitna nito ay nakay, si Kristo na sa gitna, kung kulang na diman. At kasi tinapasamak so, domino effect, the transgression di anak na is so devastating. So nga, Christians, we must not commit a mistake. Iti kwa tayo. Iti nga kamaling, amo mo kamali ka to still do it because, oh boy, it will affect everyone. And by the moment you will realize that it is already incurable. It is a very dangerous thing. So, kasi mo nang titao. Nung titao ka, nagsakit, pinbubri, hanpil lang umasalit kinaapo, awanan tihok na di nga taon. Kung siso na ito yung gaham, araramin, iti Diyos nga tragedian bel tayo hanggang man normal, ito hanggang nga, hantay yung nga, ibaga nga, we charge it to nature's wrath. No, those are not nature's wrath. Like the volcanoes, naging-ginod, sakit, panagbakot, panaglakay. Those are no nature's wrath. Those are warnings from the Lord. Ngano na warningan ka. Personal di warning ni abgi ka. So nga ti Diyos tayo may kat na aasi unay nga sana nga i-generalize na kayo ni ta KM3 hanang ibag kasi saka kayo saan na ka ikan na ka ti sakit ti tumong, di ba? Di ba hindi individual din? Tapos sikat yung aray, awan mo ti tiro KM3 agray day. Nung nagsakit kasi kami mismo ti agray. So nga itikol ka ni Apo Diyos kat individual. Amen? Individual. Ikan na ka problema, ikan na ka ti trahedya, warning ka ni Diyay nga taputin sa takat umasinig tayo iti Diyos. Amen? Amen for that? So, ti domino effect ni Diyay, nasan tayo pala nga sumur ti Diyos, awanan diretso ti biyag tayo nga maniing ka na mapantayo di impyerno. Okay, so dahil iti mo ko ng chapter 4, iti 1 Samuel, iti title tayo, iti panakatungpal, iti sa saon ti Diyos. Iso nga, amin nga saon ni Apo, matungpal nga matungpal, madi tayo mantonhaan. Okay, so tatang sapa, iti invitation tayo kan, kaya ito yung mga sumur kina Apo, di jay iti kontes, ang karalag tayo. O Diyos mi nga nilangitan kahit mo preach na on time and I'm on time today. Dear God, I have no more time to discuss, O God Lord, the entirety of this chapter, but we have gotten at least the gist of this chapter and the message from it. I believe, O God Lord, that we have gotten it. And so today we understand that you, O God, manage the entirety of our world, even those things that pertains to our personal experiences, national experiences, or whatever it is. You are under control of everything. And your control, O God Lord, is really deep that it cuts our heart. So that we, O God, will wake up and start thinking about you. We must follow you, O God Lord, beginning today. Tatangag sambang, agkararag kami, katsapay ko mo, Diyos ta, may sakot at pray. So, nakadumo kayo, awang kumit kita, agkararag tayo, ikararag tayo individual,
si kami mismo ti magikararan kini Apo kunang kat Lord kahit kuman nga sumurot king katata kahit kung may nga arugyan mo tanan nga ag seryoso ti spiritual life ko kunayo tanggapon na kani. Sige lang. Okay, so let's pray. Agkaran ti amin.